So sa ngayon, kumpiskado na yung driver's license niya. Sinasabi ko nga sa kanya, magtatatlong buwan na ako dito. Imposibleng hindi mo alam, hindi mo naririnig na yung kampanya against sa road rage. Lalo na taga Antipolo siya. Yung unang-unang araw ko dito, inaksyonan ko, Antipolo rin yung nangyari. So, imposible. Abuso talaga. Hindi na maituturing na bagong issue ang road rage ayon sa Land Transportation Office o LTO, kung kaya mahigpit ang pagpapatupad ng parusa sa mga lumalabag dito. Kamakailan nag-viral sa social media ang video ng isang pickup driver na nanakit at gumamit ng hindi magagandang salita laban sa isang lalaking nagkakariton sa Antipolo. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, humingi ng pasensya ang driver ng pickup matapos humarap sa opisina ng ahensya, kasama na rin ang lalaking naging biktima nito. Gayunman ayon sa opisyal, hindi maaaring palusutin na lang ito ng ahensya, kaya naman ni-revoke na ang lisensya ng naturang driver. Ang sabi pa nga niya, hindi na niya ulitin. Pag inulit niya, siya na raw pupunta sa LTO. Kako, hindi po pwede yung mga ganon. Ako, ang lisensya, hindi nyo karapatan yan. Pribilehiyo yan na pwedeng bawiin anytime. Lalo na ganyan yung ginawa ninyo. Di ba't sinabi ko noon, huwag kayong bababa para manakit kayo ng tao. Ito, wala eh. Sinaktan na niya, minura-mura pa niya yung mag-ama. Bagamat maaari pang umapela ang pickup driver na maibalik ang kanyang lisensya, hindi naman ito binigyang garantiya ng Land Transportation Chief. Para sa akin, kung akong tatanungin nyo, mabigat yung ginawa eh. Hindi tayo dapat na magkaroon ng away sa kalye, bababa, mananakit. Yung mga may lisensya, gagawin nila yon. Mahabang panahon kasi hindi sila pinapansin eh. Ngayon, hindi po kami papayag sa LTO na ganun yung mga ginagawa nila. Inaasahan naman na bukas ilalabas ng ahensya ang formal na resolusyon tungkol dito. Samantala, dahil sa inaasahang holiday exodus at pagpaparuot pa rito ng mga sasakyan, bunsod ng mga magsisiuwi ng probinsya ngayong nalalapit na long holiday, ang LTO ng 2 mobile command center upang maghigpit ng monitoring sa mga magbabiyahe. Ang Mobile Command Center ay isa na rin sa paraan ngayon ng LTO upang mahigpit na mamonitor ang lahat ng mga paglabag sa kalsada lalo na ngayong holiday rush. Kaya naman paalala ng ahensya sa publiko na kung may mapansin na kahinahinala, road rage o mga paglabag ay huwag mag-atubili na magsumbong dito sa Command Center ng ahensya. Mas madaling ma-apprehend at saka mas matutulungan natin yung mga law enforcer natin, especially yung PNP, PNP, NBI, lalo na pagka yung araw na yun, nagkaroon ng mga operations, naghahabol tayo sa kalye, na-identify namin yung eksaktong details ng mga yan. Dahil AI-based, kuha namin yung details ng sasakyan. So, yung mga sasakyan na karnaf, yung mga sasakyan na may problema, yung mga kambal plaka na nilalagay, kita namin ngayon dyan. Bukas Huwebes, nakatakdang mag-deploy sa SLEX, habang target namang mag-deploy sa NLEX sa susunod na linggo. Tatagal ang 24/7 operation ng Mobile Command Center hanggang January 4 ng susunod na taon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.